Ilang oras na lang bago magsimula ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Higit 500 biktima ng madugong war on drugs ang pinayagang makilahok sa hearing sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. At live mula sa The Hague, sa the Netherlands, narito ang Express Report ni Angela Lagunsad Castro. Tuloy na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Hindi man personal na dadalo ang dating Pangulo, tatayo para sa kanya ang kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Dadalo rin sa hearing ang Filipino legal team ni Duterte. Kasama dyan sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dating DOLE Secretary Silvestre Bello III, dating LTFRB Chief Martin Delgra, dating BIR Commissioner Cesar Dulay at dating PAGCOR President Alfredo Lim. Ayon sa pamilya Duterte, dadalo ang mga abogadong ito sa pagdinig para masigurong kinakatawan ng isang Filipino legal team si Duterte. Hindi naman sinabi ng pamilya Duterte kung dadalo rin sila mamaya sa pagdinig. Pero wala raw inaprobahang in-person family visit habang gumugulong ang hearing. Magsisimula ang confirmation of charges hearing mamayang 5 p.m. Manila time. Dito ilalathala ang mga kasong isinampa laban kay Duterte bago ang opening statement mula sa prosecution. Magsasalita rin ang common legal representative sa mga biktima pati ang defense o kampo ni Duterte. Higit 500 biktima ang pinayagan ng ICC na makilahok sa pagdinig pero ire-represent lang sila ng kanilang mga abogado. Matapos ang hearing ngayong araw, itinakda ang mga susunod na pagdinig sa February 24, 26 at 27. Kapag natapos na ang mga pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber para magdesisyon sa kahihinatnan ng kaso ni Duterte. 3 counts ng kasong crimes against humanity ang kinakaharap ng dating Pangulo. Kung isa o higit pa rito ang nakumpirma, matutuloy na sa paglilitis si Duterte. Pwede ring tumanggi ang mga hukom na kumpirmahin ang reklamo at ipatigil ang proceedings laban kay Duterte. Kapag nangyari yan, maaari siyang palayain. Habang hinihintay ang paggulong ng hearing, nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni Duterte sa labas ng ICC. Karamihan sa kanila mga nagtatrabaho dito sa The Hague at mula pa noong nakulong ang dating Pangulo ay nagpupunta na rito. Hindi ko dinanas si PRD sa Pilipinas. Hindi ko dinanas yung kanyang governance. Yeah? Pero nakita ko sa pamilya ko kung paano naging safe ang mga pamangkin ko sa kalsada. Nagtungo rin dito sa The Hague ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK at ilang human rights group. Para sa mga victims na kasama ko, pareho lang kami titignan natin kung anong nangyayari. Pero sana sa haba ng panahon ng paghahanda, talagang sabi namin na naiintindihan namin kung anong nangyayari. Masaya raw sila na matutuloy na ang confirmation of charges na 5 buwan ding na-delay. Naipapakita raw nito ang kahalagahan ng kanilang pakikipaglaban. Sinabi ni Duterte, siya po ay matanda na, napapagod na. Bakit ako? Matanda na rin po ako eh. Parehas lang kami, pero hindi po ako napapagod para kamtin ang hustisya, hindi lang po para sa aking mga anak, kundi sa buhay at karapatan ng lahat ng mga biktimang kanyang pinaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.